Gene Stories presents The Mafia Boss First Love, written by Hazel Ann. Abala si Rhea sa pag-aayos ng kanyang paninda sa palengke. Marami siyang gulay na dala, kaya masaya siya dahil marami siyang maibebenta. Hoy Rhea! Balita namin ay nakaalis na raw ang kapatid mo. Totoo bang nasa Maynila na siya nagtatrabaho? Tanong ng isang tsismosa nang mapadaan sa kanyang tindahan. Oo, bakit? Mahina niyang tanong. Nako, baka matulad sa iyo ang kapatid mo. Lumuwas lang ng Maynila bigla ka agad na buntis. Pero wala namang maiharap na ama. Magiging pariwala lang yan doon, Rhea. Sagot ng matandang tsismosa. Mawalang galang na po ah. Kung wala po kayong bibilhin kahit isa sa mga paninda ko, mabuti pa pong umalis na lang po kayo. Pati po buhay ng ibang tao ay pinapakalman nyo. Hindi na po kayo nahiya. Ang tanda nyo na po pero tsismosa pa rin kayo. Uso po ang magbago ng ugali ah. Anya, pinagsasabihin lang kita Rhea. Maaga ka kasi na disgrasya. Sabi pa ng matanda bago umalis. Pinilit niyang wag nang sumagot at baka mas lalo lang siyang mapaaway. Minsan talaga, may mga tao na mismo ang gumagawa ng away, pero kapag dehado ay lalapit sa barangay. Rhea, nakita ko yun ah. Naku, ikaw na naman ang pinag-iinitan ng matandang yun. Palibhasa kasi ay lumuwas ang kapatid mo. Masyado talagang inggitera. Saad ng kaibigan niyang si Mela. Hayaan mo na, walang nagawa yun sa buhay niya, kaya buhay kong pinagdidiskitahan. Sagot niya. Abay hindi naman yata tama yun Rhea. Palagi ka na lang niyang ginaganyan. Pansin niya ang mga pagkakamali mo pero ang ugali niya ay hindi niya maitama. Ni hindi nga natin pinapakalman yung anak niyang basagulero eh. Wika ni Mela. Ganun talaga ang buhay Mela. Kung patuloy ko silang papansinin, mas lalo lang silang magpapapansin sa akin. Katwiran niya. Ay nako, masyado ka talagang mabait. Nasabi na lang ni Mela. Tama nga rin naman ng matanda. Maaga siyang nadisgrasya. Pero ano nga ba ang kasalanan niya? Gayong nagmahal lang naman siya. Lumuwas din siya ng Maynila noon upang magtrabaho. Pero hindi sinasadyang mapaibig siya sa boss niya. Nagkaroon sila ng relasyon at nabuntis siya. Akala niya kasi ay papanagutan siya ng kasintahan, ngunit tinakbuhan lamang siya nito. Bumalik siya sa probinsya nila at naging tampulan siya ng tukso. Ang mas lalo pa niyang ikinagalit ay nang maipanganak niya ang anak ay nalaman niya na lang na kinuha ito ng dating kasintahan. Bumuntong hininga na lamang siya habang iniisip ang nakaraan. Wala na rin naman siyang magagawa. Nakaraan na yon at hindi na pwedeng balikan. Hi miss, pwede ka bang mabili? Balita ko, disgrasya ka naman na daw. Kaya siguro pwede ka nang bilhin. Pambabastos sa kanya ng isang lalaki. Nakikita mo tong malaking kalabasa ko? Kapag ito pinukpok ko sa ulo mo, tingnan na lang natin kung anong mangyayari sa'yo. Pagsusungit niya. Ang damot mo naman miss. Ikaw na nga tong nilalapitan ng grasya, kahit disgrasya ka na. Makalis na nga. Wala naman pala akong mapapala sa'yo. Saad ng lalaki. Ang kanyang masaya niyang muka ay napalitan na ng inis. Ang aga pa lang, pero high blood na kaagad siya dahil sa panghusga ng mga tao. Wala naman siyang ginawang masama, pero kung ituring siya ay para bang isa siyang bayarang babae. Nagpatuloy na lang siya sa pagtitinda hanggang sa magtanghali na. Anak, narito na ang pagkain mo. Mamaya ka na lang ulit magtinda dyan at kumain ka muna ng tanghalian. Saad sa kanya ng ina nang dumating ito sa maliit na tindahan. Sige po ma. Sagot niya at kinuha ang pagkain mula sa kamay ng ina. Wala naman bang umaaway sa'yo rito, Rhea? Tanong ng ina niya. Nay, para naman po akong bata kung tanungin niyo ako ng ganyan. At hindi pa po ba kayo nasanay sa akin? Palagi naman pong may umaaway sa akin dito sa palengke dahil nga isa akong disgrasya. Sagot niya. Anak, alam naman natin na hindi ka disgrasya. Nakakainis lang talaga yung kasintahan mo dahil hindi na muling bumalik dito sa atin. Kapag nakita ko siya talagang hindi ako mananahimik sa isang tabi. Makikita niya kung sinong iniwan niya. Saad ng ina niya. Kumalma na nga po kayo ma. Matagal nang tapos ang sa amin ni Clared.
Pero kung bibigyan man ako ng pagkakataon ay gusto ko makita ang anak namin na itinago niya sa akin sa matagal na panahon. Nga po pala, ano na pong balita kay Reyna, Nay? Paglilis niya ng tanong. Ayun, kakatawag lang sa akin ng kapatid mo kaninang umaga. Mabuti naman daw ang kalagayan niya ron. Yun nga lang ay may pagkamasungit daw ang boss niya. Sagot ulit ng ina. Ayos naman po ba ang kalagayan niya doon? Kilala niya naman po si Reyna. Palaban siya, Nay. At nakaisang buwan na rin po siya ron. Masasanay na siya. Saad niya? Yun nga ang problema, Rhea. Palaban ng kapatid mo. Kaya pati ba naman ang boss ay lalabanan niya? Alam mo naman na salungat kayo ng ugali. Kung gaano kakabait at maintindihin na tao, siya namang kabaliktaran ng ugali ni Reyna. Sagot ng ina. Natawa na lang siya dahil sa sinabi ng ina. Palagi talaga sila napagkukumpara ng kapatid niyang si Reyna. Tama ang sinabi nito na mabait nga siya at maunawain. Kaya nga hindi siya pumapatol sa mga taong hilig siyang hilain pababa. Wala rin naman po ako mapapala kung makikipag-away ako sa mga taong naninira sa akin. Hindi naman po ko yayaman kung sakaling gumanti ako sa kanila. Mananahimik na lang po ako hanggang sa sila na mismong mapagod sa mga ginagawa nila sa akin. Pangangatwiran niya. Ang bait mo talaga, Rhea. Nagkamali ang lalaking yun na iniwan ka niya. Huwag na nga po natin siyang pag-usapan, Nay. Siguro ay masaya na siya sa buhay niya ngayon. Kasama ang anak namin. Anya, malungkot niyang ipinagpatuloy ang pagkain. Maraming taon na rin ang lumipas pero hindi siya sumusuko at hindi siya nawawala ng pag-asa na muli niyang makikita ang anak sa dating nobyo. Kaya rin pumayag siyang umalis ang kapatid ay baka makita nito ang mag-ama niya. O sige, kumain ka na lang dyan at mamaya ay darating daw ang bisita rito sa palengke. Po? Sino raw po yun, Nay? Tanong niya. Yung negosyante raw na bibili ng isla dyan sa kabilang bayan. Nais na pumunta rito sa palengke. Sagot ng ina. Kaya pala may nakakita ako naglilinis ng kalsada kanina habang papunta ko dito. Anya, nagpatuloy na siya sa pagkain at nang matapos ay iniwan na rin siya ng ina. Naging abala siya sa pagtitinda at halos kaunti na lang din ang gulay na itinitinda niya. Rhea! Balita ko, gwapo raw ang bibisita sa atin mamaya. Saad ni Mela. Magkatabi lang ang tindahan nilang dalawa ni Mela kaya nga kapag may bumibili ay nag-uusap silang dalawa. Naging matalik na magkaibigan rin silang dalawa dahil sa pagtitinda. Ay nako, Mela, napagpapaniwala ka na naman sa mga chismis na yan. Baka katulad naman yun nung nakaraang bumisita rito sa atin. Ang sabi gwapo hindi naman pala. Anya, totoo nga, may mga nakakita ng araw Saad ni Mela. Kahit pa gwapo ang bisita natin hindi naman siya makakatulong sa pagbebenta natin ng gulay. Hayaan mo na lang yun. At wala siyang pakinabang kung hindi siya bibili. Sagot niya. Ewan ko sa'yo, bahala ka nga dyan. Malay mo magustuhan ka ng bisita natin. Aba, bukod kay Rena, ikaw kaya ang pinakamaganda sa baryo natin. Wika ni Mela. Napatawa na lang siya dahil sa sinabi ng kaibigan. Oo, maganda nga siya. Noon nga ay palagi siyang sumasali sa mga pageant, ngunit natigil lang nang pagbawalan siya ng dating kasintahan. Magtinda ka na nga lang dyan, Mela. Tingnan mo nga wala pang bawas ang kamatis mo. Baka mamaya ay ginisang kamatis na may itlog na naman ang ulam mo. Anya, tumawa na lang din si Mela dahil sa kanyang sinasabi. Ilang minuto lang ay halos nagkagulo na ang mga tao. Mukhang nariyan na nga ang bisita, ngunit wala naman siyang pakialam dito. Ang gusto niya lang ngayon ay maubos ang mga gulay na itinitinda niya para makauwi na rin siya. Rinig niya ang malalakas na tilian ng mga kababaihan at naririndi na rin siya. Hindi naman artista ang bisita nila, pero mukhang gwapo nga ito tulad ng sinabi sa kanya ni Mela. Gusto niyang suwayin ang mga nagtitilian pero hindi niya naman magawa. Baka awayin pa kasi siya ng mga ito. Malapit na sa pwesto niya ang kumpol ng mga tao at nang lingunin niya kung sino ba talaga ang bisita ay agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Naroon ay mga taong matagal niya nang gustong makita. Seryoso lang ito at parang walang pakialam sa mga taong nakapalipod sa kanya. Lared,
Akmang titingin sa direksyon niya si Claret kaya dali-dali siyang nagtago sa loob ng tindahan. Natatakot siya sa hindi malamang dahilan. Gusto niya itong sumbatan at sabihan ng kung ano-ano, ngunit hindi niya magawa. Kung narito si Claret, narito rin kaya ang anak namin? Tanong niya sa sarili. Matagal niya nang inaasam na makita ang anak. Isang beses niya palang kasi itong nakikita dahil agad itong tinangay ni Claret nang maipanganak niya. Nang wala na siyang naririnig na tilian ay agad na siyang nagligpit ng mga paninda. Gusto niya nang umuwi at baka makita pa niya ang lalaki. Uuwi ka na, Rhea? Nagtatakang tanong ni Mela. Oo, Mela. Tumawag kasi si nanay at may emergency sa bahay. Kailangan ko nang umuwi. Pagdadahilan niya. O sige, mag-iingat ka na lang sa paglalakad Saad ng kaibigan. Tumango siya at tinapos na ang pagliligpit. Lakad-takbo ang ginagawa niya upang mabilis na makarating sa bahay nila. Hindi niya alam pero natatakot talaga siya na makita ng lalaki. O anak, maaga kaya ata ngayon. Naubos na ba ang paninda mo? Tanong ng ama. Nasa salas ang ama at ina niya habang nagkakape. Tay, nakita ko po siya. Sagot niya. Sinong siya, anak? Tanong naman ng ina niya. Si Claret po. Siya ang bisita na sinasabi niyong darating ngayong araw. Naroon po siya kanina sa palengke. Sagot niya. Ano? Narito ang lalaking yun? Nasaan na siya? Iitakin ko talaga ang Claret na yan. Sigaw ng ama. Akmang tatayo na ito nang pigilan niya ng ina. Magtigil ka nga muna, Mando. Rhea, maupo ka rito. Nakita ka ba niya? Tanong ng ina. Hindi po, Nay. Agad po ako nagtago nang makita ko siya. Ano pong gagawin ko? Nag-aalalang tanong niya. Anak, wala ka namang dapat gawin dahil hindi naman ikaw ang may kasalanan. Dapat nga siya nga ang mahiya sa atin dahil sa ginawa niya sa'yo. Hindi ka dapat matakot, anak, kaya kumalma ka lang. Sagot ng ina. Kahit anong pilit niya at hindi niya talaga mapakalma ang sarili. Hanggang sa mga lumipas ang mga araw ay laman pa rin ni Claret ang kanyang isipan. Mabuti na nga lang at hindi na muling nasundan ang pagbisita ng lalaki sa palengke. Reyna, kamusta ka dyan? Tanong niya sa kapatid nang mapatawad ito sa kanya. Video call yun, kaya nakikita niya ang kapatid. Ayos naman po ako dito, ate. Mabait naman po ang amo ko sa akin. Sagot ni Reyna. Nakasuot ito ng pangkasambahay at mukhang nasa garden ito. Hindi ka ba pinapahirapan ng amo mo? Baka mamaya ay mahirap palang trabaho mo dyan pero tinitiis mo lang. Sagot niya. Hindi naman po, ate. Ang katunayan niyan, kasintahan ko na ang amo ko. Saad ni Reyna. Ano? Kasintahan mo ang amo mo? Reyna! Alam mo naman kung ano nangyari sa akin, di ba? Paano kung maulit yun sa'yo ulit? Magiging tampulan ka rin ng tukso dito sa lugar natin. Mabuti pa ngayon pa lang itigil mo na yung pakikipagrelasyon mo sa amo mo. Sabi niya. Ate naman, mabait naman po si Klein sa akin. Kaya wag na po kayo mag-alala. Alam at ramdam kong mahal niya ako. Katwiran ni Rina. Kahit pa! Gusto ko makita yung amo mo at ako ang kikilatis kung totoo nga bang mahal ka niya. Anya, wala siya dito, ate. Clark! Baby, halika rito. Sigaw ng kapatid. Ha? Sino yon? Tanong niya. Pamangkin ng kasintahan ko, ate. Baby, ito si Ate Rhea ko. Say hi to her. Sabi ng kapatid. Ilang sandali pa ay dumungaw sa cellphone ng isang batang lalaki. Hindi niya alam, ngunit para bang naiiyak siya habang tinitingnan ng bata. Hello po! Bibong saad ng bata. Hi, how are you po? Tanong ng bata. Ramdam niya ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata na pilit niyang pinipigilan na mahulog. Magaan ang loob niya sa bata. Ayos lang naman ako, baby. Ikaw ba? Tanong niya pabalik. I'm good po. Magsasalita na sana siya ngunit agad na naputol ang video call. Doon ay nakita niyang naubusan na pala siya ng load. Ay, nako. Bakit ngayon pa? Naiirita niyang tanong. Hoy, Rhea! Ayos ka lang ba? Bakit bigla kang sumisigaw? Nag-aalalang tanong ni Mela. Ayos lang ako, Mela. Naubusan lang kasi ako ng load.
Pasensya na. Sagot niya. Naging laman ng isip niya ang bata sa mga lumipas na araw. Gusto niya sanang tawagan muli ang kapatid para makausap ang bata. Pero mukhang busy ito. Nak, ayos na ba to? Tanong ng kanyang ama. Opo tay, magpahinga na po kayo doon at ako na pong bahala rito. Anya? O sige, mauna na ako sa bahay at baka naghihintay ng iyong nanay. Sagot ng ama na tinanguan niya na lamang. Mag-iingat po kayo tay. Sagot niya. Umalis na ang kanyang ama at inayos niya ang maliit na lamesa. Nasira kasi ito kaya pinaayos niya sa ama. Abala siya sa ginagawa nang biglang may tumigil na pares ng sapatos na panlalaki sa kanyang harapan. Bibili po kayo sir. Wait lang po Inaayos ko po kasi itong lamesa ko. Anya habang nakayuko. Baby. Tila ba natuod siya sa kanyang kinatatayuan nang marinig ang sinabi ng lalaki. Unti-unti niyang inangat ang paningin at doon ay nakita niya ang dating kasintahan. Clared? Baby, let's talk. Masuyong saad ng lalaki. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pag-aayos. Pasensya na po pero busy ako. Huwag niyo po sana akong abalahin. Sagot niya. Alam kong galit ka sa akin, Rhea. Please, mag-usap tayo. Magpapaliwanag ako sa'yo. Saad ng lalaki. Wala po akong oras sa inyo. Kung wala po kayong bibilhin ay umalis na lang po kayo sa tapat ng tindahan ko. Matapang niyang anya. Bibilhin ko lahat ng paninda mo. Basta kausapin mo lang ako. Sisigaw ako rito kung hindi mo yung gagawin. Kilala mo ako, Rhea. Kilalang kilala niya ang lalaki. Lahat ng gusto nito ay dapat na masunod, kaya hindi malabong gagawin nito ang sinabi. Pwede ba, Clared? Sinabi nang may ginagawa ko, di ba? Ang mabuti pa ay umalis ka na lang dahil hindi kita kakausapin. Wala kang mapapala sa akin. Pakinggan mo naman ako, Rhea. Hindi ko ginusto ang nangyari sa atin dati. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako maniniwala sa mga kasinungalingan mo, Clared. Umalis ka na. Ayaw mo bang makita ang anak natin? Agad siyang napatigil sa ginagawa dahil sa sinabi ng lalaki. Gusto niyang makita ang anak niya. Nasaan siya? Nasaan ang anak ko? Anong ginawa mo sa kanya? Ngumisi ang lalaki dahil sa kanyang sinabi. Naiinis siya rito at gusto niyang sampalin. Ano ba, Clared? Huwag mo nga akong isihan ng ganyan. Gusto ko makita ang anak ko. Sigaw niya pa. Anak natin, Rhea. Hindi lang ikaw gumawa sa kanya. Pareho tayo nagpakasarap para mabuo siya. Sagot ni Clared. Sasabihin mo ba talaga sa akin kung nasan siya? O gusto mong ihampas ko sa itong gulok na hawak ko? Pagsusungit niya. Calm down, baby. Hanggang ngayon hindi ka pa rin talaga nagbabago. Mainitin pa rin ang ulo mo pagdating sa akin. Bago mo makita ang anak natin, ay gusto ko mag-usap muna tayong dalawa. Sabi ni Clared. Kung wala kang balak na ipakilala sa akin ang anak ko, mabuti pang huwag mo na lang akong kausapin. Anya, fine. Hahayaan muna kita ngayon pero mamayang hapon ay mag-uusap tayong dalawa. At wala kang magagawa kung hindi pakinggan ng lahat ng sasabihin ko. Maliwanag ba yun, Rhea? Seryosong tanong ni Clared. Huwag mo akong utusan, Clared. Matagal na tayong tapos. Kaya wala kang karapatan na utusan ako sa kung anong gusto mong mangyari. Anya at tinalikuran ng lalaki. Rinig niya ang pag-alis nito kaya nakahinga na siya ng maluwag. Sa tuwing malapit kasi sila sa isa't isa ay para bang kakapusin siya ng hininga. Mabuti na nga lang at walang tao ngayon sa palengke at kakaunti lang din ang nagbebenta kaya hindi sila nagpansin. Dumating ang hapon ay pauwi na siya. Naglalakad lang siya nang makasalubong si Clared. Hindi niya sana ito papansinin, ngunit hinawakan ng lalaki ang kanyang braso upang patigilin siya sa paglalakad. Ano ba? Uuwi na ako, Clared. Huwag mo nga akong pigilan. Naiinis niyang saad. Sinabi ko na sa'yo kanina, mag-uusap tayo, Rhea. Makikinig ka sa akin at huwag kang makulit. Saad ni Clared. Hindi ako makikinig sa'yo, Clared. Matagal na tayong tapos. Sigurado ka ba? Sa pagkakatanda ko ay hindi naman ako nakipaghiwalay sa'yo. At ganun ka rin naman sa akin. Kaya ngayon ay magkasintahan pa rin tayong dalawa. Ganun ba? O sige, Clared. Tinatapos ko na kung ano mang namamagitan sa ating dalawa.
Malaya ka na! Hindi ako makakapayag, Rhea. Akin ka lang. Hindi ka pwedeng mapunta sa iba. Ganyan ka pa rin ba hanggang ngayon? Palaging gusto mo na lang nasusunod. Hindi mo iniisip ang nararamdaman ko. At ang nararamdaman ko ba? Naisip mo ba, Rhea? Hanggang ngayon ay mahal pa rin kita. Hindi yun nagbago sa nakalipas na mga panahon. Ikaw lang ang minahal ko ng ganito. Kaya hindi ako makakapayag na makipaghiwalay ka sa akin at mapunta sa iba. Hindi siya makapagsalita dahil sa sinabi ng lalaki. Nagulat siya sa nalaman. Totoo bang mahal pa rin siya nito? O baka naman isa lang ito sa mga kasinungalingan niya? Hindi ako naniniwala sa'yo. Isa kang sinungaling. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Ano bang dapat kong gawin para paniwalaan mo ko? Gusto mong patawarin kita? Pwes, dalhin mo ang anak ko sa akin. Kapag ba ginawa ko yun, mapapatawad mo na ako? Papakinggan mo ang paliwanag ko? Siyempre hindi. Gusto ko maghirap ka muna bago kita pakinggan. Tingin mo ba naging madali lang sa akin nung mga panahong iniwan mo ako at kinuha mo ang anak ko? Halos mabaliw ako, Clarid. Hindi ko alam kung ligtas ba ang anak ko o kung ano nang nangyari sa kanya. Tapos malalaman ko na ikaw pala ang kumuha sa kanya? Ang kapal naman ng mukha mong kunin ng anak ko, Clarid. Bakit? Noong mga panahong ipinagbubuntis ko ba siya ay naroon ka sa tabi ko? Wala! Ako ang mag-isang naghirap sa pagbubuntis habang ikaw ay nagpapakasarap sa buhay mo. Kaya labis akong galit sa'yo nang kunin mo nag-iisang kayamanan ko. At ito pa, naging tampulan ako ng tukso dito sa lugar namin. Kesyo maaga ako nabuntis, kesyo disgrasya ang nangyari sa akin na nagpaanak ako sa hindi ko naman daw kilala. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinanas ko sa mga panahon na yon, Clarid. Kaya ang gusto ko ngayon ay maghirap ka. Patunayan mo sa akin na karapat dapat kitang pakinggan at patawarin. Okay, I will do that, baby. Gagawin ko ang lahat para kausapin mo lang ako at bumalik tayo sa dati. Bukas din ay idadala ko rito ang anak natin. Hindi na siya muling nakapagsalita pa at iniwan na ang lalaki. Hindi niya alam kung tutuparin nito ang sinabi niya, pero umaasa siya na ipapakita nito ang anak niya sa kanya. Pagdating sa bahay ay agad niyang sinabi sa mga magulang ang naging plano niya. Sumang-ayon naman ang mga ito sa gusto niya at hindi na tumutol pa. Tulad niya ay gusto rin ng mga magulang niya na maghirap ang lalaki. Anak! Rhea! Bumaba ka na dyan! Narito na si Clared! Sigaw iyon ng kanyang ina na nagpagising sa kanya. Hindi na siya nag-ayos pa ng sarili dahil sa kagustuhan na makita kaagad ang anak niya. Pagkababa ay roon niya nakita si Clared at sa gilid nito ay may batang lalaki na kasama ni Reyna noong nag-video call sila. Clark, I want you to meet your real mom. Ang pangalan niya ay Rhea. Go hug your mom. Saad ni Clared habang kausap ang bata. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Talagang nasa harapan niya ang anak niya. Unti-unti siyang lumapit sa bata at napaiyak na lang nang bigla siya nitong yakapin. Ikaw ba talaga ang totoong mami ko? Inosenteng tanong ng bata. Ako nga, baby. Patawarin mo ako kung ngayon lang tayo nagkita. Miss na miss kita, anak. Sana ay hindi ka galit sa akin. Umiiyak niyang saad at niyakap ang bata. Naiintindihan ko po, mami. Itinago ko ni daddy sa inyo at hindi ako galit sa inyo. Sagot ni Clark. Nais niyang matawa dahil sa naging sagot nito. Manang-mana ito sa ama. Parehong hindi gumagamit ng po at opo sa mga nakakatanda. Dapat pala ay ngayon pa lang ay turuan niya na ito ng magandang asal. Kung ayaw niyang lumaki ito katulad ng ama. Kumusta ka, anak? Ayos ka lang ba? Wala bang umaaway sa'yo kapag nasa school ka? Anong paborito mong pagkain? Ipagluluto kita ng merienda mamaya kung gusto mo. Maliligo rin tayo sa dagat at tuturuan kitang lumoy. Gusto mo ng mga bagong damit? Laruan? Bibilhan kita, anak. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Gagawin ko. Sunod-sunod niyang tanong. Mami, huwag ka mataranta. And you kinda remind me of someone. Mami ko rin siya roon sa mansion ni Tito Klein. Sagot ni Clark. Si Reyna ba ang tinutukay mo, anak? Tanong niya. Yes, kilala mo siya? Inosenteng tanong ni Clark. Kapatid ko siya, baby. Sagot niya. Kaya pala,
Pareho kayong maganda. Saad ni Clark. Nagpatuloy siya sa pakikipagkwentuhan kay Clark. Halos ayaw niya nang bitawan ng anak at baka bigla na lang itong maglaho kung wala ito sa kanyang harapan. Hindi niya rin pinapansin si Clared na kanina pa nakatitig sa kanilang dalawa. Tanging kay Clark lang ang atensyon niya. Rhea, mamaya na ulit kayo magkwentuhan ng apo ko. Kumain na muna kayo ng umagahan. Anyaya ng kanyang ina. Opo, Nay. Susunod na po kami. Sagot niya. Yehey! Kakain na! Sigaw ni Clark kaya napangiti na lang siya. Nauna na itong pumasok sa loob ng kusina. Rhea! Boses iyon ni Clared kaya agad siyang napatingin sa lalaki. Ano? Masungit niyang tanong. Ngayon na nakita mo na ang anak natin, makikinig ka na ba sa akin? Tanong ni Clared. Hindi ba sinabi ko sa'yo na kailangan mo munang maghirap bago kita pakinggan? Mamaya ay pupunta si tatay sa bukid at magpapatubig ng lupa. Sumama ka sa kanya at tulungan mo siya. Sagot niya. Paano ka? Anong paano ko? Malamang ay pupunta ako sa palengke upang magtinda at isasama ko ang anak ko. Hindi pwede. Sasama ka rin sa bukid. Ha? Bakit ba? Rhea, hindi mo ba nakikita ang mga titig ng mga kalalakihan doon? Kahapon ay pinagmamasdan kita sa malayo at kita ko kung paano ka tingnan ng mga bumibili sa'yo. Kulang na nga lang ay pati ikaw ay bilhin nila kahit na hindi ka naman gulay. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka rin sa amin sa bukid. Nahihibang ka na ba, Clared? Oo, sanay na ako mabastos sa palengke. 2 taon na ako nagtitinda doon, kaya sanay na ako sa mga ginagawa nila sa akin. Pero sige, sasama ako sa inyo para makita ko talaga na maghihirap ka sa gagawin mo sa bukid. Para ikaw na rin mismo ang sumuko. Pagkatapos niyang sabihin yun ay pumasok na siya sa loob ng kusina. Nakita niya roon ang kanyang anak na maganang kumakain kahit papasimple lang ang ulam nito. Pagkatapos kumain ay agad na rin siyang naghanda ng sarili. Nagbaon siya ng maraming panyo para pamunas kung sakaling pawisan si Clark. Mommy, saan tayo pupunta? Tanong ni Clark. Sa bukid, baby. Magpapatubig kasi si Lolo at Daddy mo kaya sasama tayo sa kanila ngayon. Gusto mo ba yun, baby? Makakakita tayo ng kalabaw dun. Sagot niya. Yes, gusto ko yun, Mommy. Bibong sagot ni Clark. Napatawa na lang siya dahil sa naging sagot ng anak. Ilang sandali pa ay agad na silang nagtungo sa bukid. At tulad nga ng sinabi niya ay tumulong si Clared sa pagpapatubig. Halatang nahihirapan ito dahil hindi sanay sa ginagawa at kung minsan ay naririnig niya pang nagmumura dahil sa init. Hindi sanay si Daddy sa ganyan, Mommy. Saad ni Clark habang nakatitig sa ama. Hayaan mo siya, baby. May kasunduan kami ng Daddy mo kaya ginagawa niya yan. Sagot niya. Nagpatuloy ang pagtatrabaho ni Clared at ng kanyang ama hanggang sa magtanghali na. May baon silang pananghalian kaya roon na lang sila kakain. Daddy, ang baho mo! Ang dami mo ring pawis! Sigaw ni Clark nang malapit dito si Clared. Clark, alam mo nagtrabaho ako sa initan, kaya natural lang na magiging ganito ang amoy ko. Sagot ni Clared. Naawa siya sa itsura ni Clared. Hindi talaga ito sanay sa mga gawaing bukid at ito rin ang ayaw niya sa sarili. Mabilis siyang maawa. Baka mamaya lang ay mapatawad niya na kaagad ang lalaki. Anak, bigyan mo ng damit yan si Clared. Halatang walang alam sa bukid yung kasintahan mo. Bulong sa kanya ng ama. Tatay naman, hindi ko na po kasintahan yang si Clared. Katwiran niya. Jesus, kung noon gusto kong itakin yang si Clared dahil sa ginagawa sa'yo. Ngayon ay hindi na. Kita ko sa kanyang mga mata na mahal ka pa rin niya, Rhea. At hayaan mo siyang magpaliwanag sa'yo. Saad ng ama. Umiling lang siya bago kumuha ng damit sa maliit na bag na kanyang dala. Mabuti na lang pala at nagdala siya ng mga damit na pamalit nila. Nang makakuha ay lumapit siya kay Clared at inabot ito. Magpalit ka ng damit mo at baka magkasakit ka pa dyan. Anya, ngumisi lang ang lalaki at agad na hinubad ang damit na suot. Pakiramdam niya ay biglang bumagal ang oras dahil sa ginawa ng lalaki. Kita niya kasi ang mabato nitong katawan na gustong gusto niyang hawakan noon. Gusto mo bang hawakan, baby? Pwede mo naman itong hawakan kung gusto mo. Sa'yo pa rin tong katawan ko, Rhea.
Lokong saad ni Clared. Umiwas lang siya rito ng tingin at ramdam niya ang pag-init ng magkabilang pisngi. Hanggang ngayon ay may epekto pa rin sa kanya ang katawan ng lalaki. "Mommy, punasan mo ang pawis ni Daddy!" Utos ni Clark nang makapagbihis na si Clared. "Clark, may kamay ang daddy mo. Kaya niyang punasan ng sarili niyang pawis." Sagot niya. "Pero pagod na siya. Look oh, hindi niya na maigalaw ang mga kamay niya." Katwiran ng anak. Nang tingnan niya si Clared na nakaupo sa bangko ay ngumuso ito sa kanya na parang bata. Kahit na naiinis ay kumuha siya ng panyo at pinunasan nga ang pawis ni Clared sa noo. Kahit na nakaupo ang lalaki ay mas matangkad pa rin ito sa kanya. "Ang ganda mo," bulong ni Clared at mabilis siyang hinalikan sa labi. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa ginawa ng lalaki at agad na napatalikod. "Magiging akin ka ulit, Rhea. Sisiguraduhin kong mabubuo ang pamilya natin at hindi ka na makakawala sa akin." Pahabol na saad nito. Hindi na lang siya umimik at naghanda na ng pagkain. Oo, inaamin niyang hanggang ngayon ay may nararamdaman pa rin siya sa lalaki. Pero gusto niya munang maghirap ito bago niya mapatawad. "Mommy, subuan mo si Daddy!" Utos ulit ni Clark. "Anak, hindi naman baldado ang daddy mo. Kaya niya ang sarili niya." Anya. "Rhea, sige na. Mukhang napagod ng gusto tong si Clared kaya hindi na maigalaw ang mga kamay." Saad pa ng ama. Naiinis niyang kinuha ang kutsara at nilingon si Clared na hanggang ngayon ay nakangisi pa rin sa kanya. Mukhang nakuha na agad nito ang loob ng kanyang ama. "Susubo ka o ihuhulog kita sa putikan?" Naiinis niyang tanong. Tumawang lang ang lalaki at sinubo ang kanin na nasa kutsara. Ganun lang ang ginawa hanggang sa matapos silang kumain at pagkatapos nga ay nagpahinga lang saglit bago nagpatuloy sa pagtatrabaho. "Kakapagod," saad ni Clared nang makauwi sila sa bahay nila. Natapos din ang pagpapatubig nila bago gumabi. "Dad, ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ni Clark sa ama. "Ayos lang ako, Clark. Para sa mami mo naman ang ginagawa ko." Sagot ni Clared habang nakatitig sa kanya. Nakaramdam siya ng guilt kaya agad siyang pumasok sa kwarto at kinuha ang langis. "Dumapa ka," anya sa lalaki nang makalabas mula sa kwarto. "Ano? Hindi ba't dapat ikaw ang dadapa at ako nasa ibabaw mo?" Nakangising tanong ni Clared. "Paduduguin ko yung nguso mo o dadapa ka?" Tanong niya. Sumimangot si Clared pero agad din namang sinunod ang utos niya. Pinahira niya ng langis ang likod nito at minasahe. Pagkatapos ay agad na siyang niyaya na kumain ng hapunan. "Rhea, sa kwarto mo na lang matutulog si Clark at Clared." Saad ng ina. "Ano po? Nay, ayaw ko. Kung si Clark ay ayos lang, pero kung kasama si Clared ay hindi ako makakapayag." Anya, "Magtigil ka nga, Rhea. Nakabuo na nga kayo ng bata tapos ngayon ka pa aayaw na itabi sa kwarto mo. Sige na, pumasok na kayo at paniguradong pagod na tong kasintahan mo." Sagot ng ina. Hindi niya talaga alam kung ano ang pinakain ni Clared sa kanyang mga magulang at ganito na lamang ang mga ito sa kanila. Para bang wala na ang naging kasalanan sa kanya ng lalaki dahil sa sinasabi ng magulang niya. Nakasimangot niyang binuksan ang loob ng kwarto at doon ay nadatnan niya ang mag-ama na natutulog na. Naunahan pa nga siya nito. Kita niya ang pagod sa mukha ni Clared at nakayupos dito si Clark. Lumapit na siya sa mag-ama at humiga na rin sa kabilang gilid bago tinitigan ng dalawa. "Kung hindi mo ba ako iniwan noon, ano kaya ang buhay natin ngayon? Magiging masaya kaya tayo? Bakit mo kasi ako iniwan, Clared?" Tanong niya. Agad na rin akong nakatulog nang sabihin ko yon at kinabukasan ay tinanghali na rin ako ng gising. Naabutan ko na nagsisibak ng kahoy si Clared habang umiinom naman ng gatas si Clark sa gilid. Nakahubad pa ng damit si Clared at tumutulo ang pawis sa kanyang katawan. "Good morning, baby!" Bati niya sa anak at hinalikan nito sa noo. "Mommy!" Sigaw ni Clark kaya napalingon sa kanila si Clared. "Good morning!" Bati ng lalaki na tinanguan niya lamang. "Baby, gusto mo bang sumama mamaya sa akin sa palengke? Magtitinda tayo ng gulay." Anya? "Yes, mommy. Sasama ako sa inyo.
Sagot ni Clark. Pwede ba ako sumama sa inyo? Sabi naman ni tatay, tapos na raw yung pagpapatubig sa bukid. Singit ni Clarid at napakunot ang kanyang noo dahil sa sinabi nito. Tatay? Nagtataka niyang tanong. Oo, tatay mo siya kaya dapat na tatay na rin ang tawag ko sa kanya. Nakangising sagot ni Clarid. Ewan ko sa'yo, Clarid. Matapos nilang kumain ng umagahan ay nag-asikaso na rin si Clark at tinutuo nga ni Clarid ang sinabi nitong sasama siya sa palengke. Pinagtitinginan tuloy sila ng mga tao. Hoy Rhea, ano yan? Bakit kasama mo si Mr. Lazaro? Nagtatakang tanong ni Mela. Mamaya ko na lang ikukwento sa'yo, Mela. Sagot niya. Ilang minuto pa ay dinagsa na siya ng mga tao. May mga kalalakihan ngunit mas marami pa rin ang kababaihan. Tinutulungan na rin siya ni Clarid sa pagtitinda habang si Clark naman ay nakaupo lang at nagsusukli sa kanila. Napagod ka ba, baby? Malambing niyang tanong sa anak nang umalis na ang mga tao. Halos kakaunti na lang din ang tinda niya at mukhang maaga silang makakauwi ngayon. Hindi naman, Mami. Natutuwa nga ako dito kasi hawak ko ang lahat ng pera niyo. Tumatawang sagot ni Clark kaya napatawa na lang din siya. How about me? Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung napagod ako? Singit ni Clarid habang nagpupunas ng pawis. Dapat ka ba bang tanungin? Mukhang tuwang-tuwa ka nga sa mga babaeng tumitingin sa'yo Sagot niya. Baby naman, alam mo namang iyong-iyo lang ang katawan ko kaya walang dahilan para magselos ka. Saan ni Clarid? Umirap lang siya, ngunit agad na hinawakan ni Clarid ang kanyang muka at pinunasan ng kaunti niyang pawis sa liig bago hinalikan ang kanyang noo. Umiti rin ito sa kanya at muling hinalikan ng noo. Bagay na noon pa man ay ginagawa na sa kanya ng lalaki. Ikaw pa rin talaga ang Rhea na nakilala at minahal ko. Palagi kasing ganyan ang reaksyon mo sa tuwing pinagtitinginan ako ng mga babae. At halos 1,000 beses ko nang sasabihin sa'yo. Ikaw lang ang mahal ko, kaya walang dahilan para magselos ka. Ngayon na nakikita kitang ganito ay mas lalo lamang lumalakas ang loob ko na wawiin kita. Minsan ka nang naging akin kaya sisiguraduhin ko magiging akin ka pa rin hanggang sa tumanda tayong dalawa. Malambing na saad ni Clarid. Hindi siya makapagsalita dahil sa mga sinabi nito. Oo nga, at may nararamdaman pa rin siya sa lalaki. Mas lalo lang niyang minahal ang lalaki sa mga lumipas na panahon. Ayaw niya mang aminin dahil baka masaktan na naman siya. So sweet, Daddy. Pwede niyo ba akong bigyan ng kapatid? Naiinggit kasi ako sa mga kaklase ko Biglang wika ni Clark dahilan kung bakit niya naiwas ang paningin niya kay Clark. Clark, hindi ganun kadali ang request mo. Kailangan namin maglaan ng oras ng mami mo para mabigyan ka namin ng kapatid. Magbibilang ka pa ng halos 9 na buwan bago matupad ang hiling mo. Sagot ni Clarid. It's okay, Daddy. Basta, bibigyan niyo ako ng kapatid Sambit nito. Gusto niyang suntukin sa mukha si Clarid dahil sa sinabi nito sa kanyang anak. Tumigil ka nga dyan, Clarid. Ngumuso lang ang lalaki at nagpatuloy na sila sa pagtitinda. Hi Rhea, kumusta ka na? Masayang tanong ni Harry, ang manliligaw niya. Ilang beses niya na itong sinabihan na tigilan na siya, ngunit masyado itong makulit. Ayos lang, Harry. Anong bibilhin mo? Tanong niya at ramdam na niya ang pagtingin ni Clarid sa kanya. Maging si Clark ay nakakunot na rin ang noo habang pinagmamasdan siya. Kamukha niya talaga ang ama, lalo na sa itsura nito ngayon. Pwede ba yung tindera na lang ang bibilhin ko? Biro ni Harry. Harry? Sigaw niya. Kahit kailan ay hindi pwedeng bilhin ng asawa ko. Malamig na saad ni Clarid, kaya napalingon dito si Harry. At sino ka naman? Mayabang na tanong nito. You really want to know me? Well, let me introduce myself. Ako lang naman ang asawa ni Rhea. At nakikita mo ba ang batang to? Anak namin siya ni Rhea and he's 4 years old. Kaya umalis ka na sa harapan ko kung ayaw mong malagutan ka ng hiniga. Sagot naman ni Clarid. Clarid! Sigaw niya. Hindi niya alam ang gagawin kung sakaling mag-away ang dalawa. Malaki ang katawan ni Harry, pero mas matangkad at malaki rin ang katawan ni Clarid. Kaya paniguradong dehado si Harry kung sakaling magsusuntukan silang dalawa. Ikaw pala yon. Ikaw pala ang lalaking nang iwan kay Rhea. Sa pagkakatanda ko ay wala namang asawa yang si Rhea. Nag-iilusyon ka lang siguro.
At kung ikaw nga ang ama ng anak ni Rhea ay wala akong pakialam. Matagal nang tapos ang buhay ni Rhea, kaya wala ka ng karapatan sa kanya. Sagot naman ni Harry. Gusto mo ba talagang basagin ko yung pagmumukha mo? Hindi mo ba ako narinig? Ni minsan ay hindi kami naghiwalay ni Rhea, kaya ako pa rin ang kasintahan niya. Umalis ka na at baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Naggagalaiti na sambit ni Clarid. Aalis ako, pero sisiguraduhin kong hindi ikaw ang makakatuluyan ni Rhea. Wika nito at saka umalis. Mami, sino ang pangit na yun? Kunot noong tanong ni Clark. Baby, huwag ka namang magsalita ng ganun sa ibang tao. Hindi naman siya pangit. Anya, pangit pa rin siya sa paningin ko, Mami. Masungit na saad ni Clark, kaya napailing na lang siya. Anak, hindi na tama yung sinasabi mo Masama yan. Pagalit niyang saad. Pero Mami, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kahit itanong mo pa kay Daddy, pangit ang lalaking yun. Nakasimangot na saad ni Clark. Napailing na lang siya at nilingon si Clarid, ngunit gano'n na lang kang kanyang gulat na makitang madilim ang mukha nito. Alam niya na ang ibig sabihin nito. Nagsiselos na naman ang lalaki. Hoy! Ano na namang mukha yan? Tanong niya. Baby, huwag mo na ulit kakausapin ng lalaking yun Sagot nito. Clarid, matagal ko ng kaibigan si Harry. Anya, pero hindi simpleng kaibigan ang tingin sa'yo ng lalaking yun. Kung paano kanyang tingnan ganun din ako sa kanya. Kaya ngayon pa lang ay dapat ko na siyang palayuin sa'yo dahil akin ka lang. Sagot ni Clarid. Hindi siya makapagsalita. Alam niyang magiging ganito ang reaksyon ni Clarid, kaya minabuti niyang hindi na rin sabihin sa lalaki na manliligaw niya si Harry. Ay, ewan ko sa inyong dalawa. Mag-ama nga kayo. Nagpatuloy na sila sa pagtitinda hanggang sa maubos ang kanyang gulay. Sabay silang naglalakad at nasa gitna nila si Clark. Uy, Rhea! Sino yung kasama mo? Mukhang mayaman Nanghuhututan mo ba yan? Naku, mister. Lumayo ka na sa babaeng yan dahil disgrasya yan. May sabit na siya. Kumbaga, may anak na sa ibang lalaki yan. Kung gusto mo ay may irereto ko sa'yo. Mas maganda yon kesa dyan kay Rhea. Saad ng isang matandang babae nang makasalubong nila ito sa daan. Aling Paula, wag naman po kayong ganyan sa akin. Pagtatanggol niya sa sarili. Binibigyan ko lang ng babala tong binatang to. Baka kasi hindi niya alam kung ano ang nakaraan mo. Sagot ng matanda. Gusto pa sana niyang sumagot, ngunit naramdaman niya na lang ang pag-akbay sa kanya ni Clarid. Pinagtitinginan na rin sila ng mga tao, kaya mas lalo lang siyang nahiya. Makinig ka sa akin. Ako si Clarid Lazaro, ang asawa ng babaeng nilalait mo. Tama ka nga. May anak si Rhea. Pero gusto mo bang malaman kung sino ang ama ng anak niya? Ako yun. Ako ang ama ng anak niya. At ang batang kasama namin ngayon ay ang anak namin. Everyone, listen. Sigaw ni Clarid. Lahat ay nakatuon na ang direksyon nilang dalawa. Gusto niyang pigilan si Clarid, ngunit hindi niya magawa. Ayaw kong maririnig pa ang sinasabi niyong masama kay Rhea. Hindi siya disgrasyada. Mahal ko ang babaeng nilalait niyo. At kung gusto niyong tumagal pa ang buhay niyo, matuto kayong lumugar. Nagkakaintindihan ba tayo? Sigaw ni Clarid. Kita niya ang takot sa mga mata ng mga taong nakasaksi sa sinabi niya. Sino nga ba naman ang hindi matatakot kung ganito ang itsura ni Clarid? Muli na siyang hinila ni Clarid upang umalis sa lugar na yon. Ang astig mo, Daddy. Kaya idol kita Paglaki ko, gusto kong maging kagaya mo, Daddy. Magiliw na saad ni Clark. Pwede naman, Clark. Kung ano ang gusto mo paglaki mo, ay susundin natin. Nakangiting sagot ni Clarid. Napatampal na lang siya sa noo dahil sa pinag-uusapan ng mag-ama. Wala naman siyang magagawa dahil tulad ni Clarid ay gusto niya ring si Clark ang masusunod sa kung ano ang gusto nito paglaki. Mabilis na lumipas ang mga araw at 3 buwan na nang magsimulang pahirapan ni Rhea si Clarid. Mami, hindi mo pa rin mapatatawarin si Daddy? Alam mo ba ngayon ay lagi siyang ganito? Hindi siya sanay sa bukid at iba pang gawain, pero ginawa niya yon para sa inyo. Pakinggan mo siya, Mami. Pangungulit ni Clark. Anak, napatawad ko na ang daddy mo. Naghahanap lang ako ng tamang oras para masabi ko sa kanya na napatawad ko na siya. Hayaan mo,
Kakausapin ko na ang daddy mo pagkatapos niyang magbunot ng mga damo. Sagot niya. Nasa bukid sila ngayon at tulad ng dati ay tumutulong pa rin si Clared. Akala niya ay hindi ito magtatagal dahil hindi naman sanay ang lalaki sa mga gawaing bukid pero nagkamali siya. Wala itong angal sa kung ano ang inuutos sa kanya. Kita niya na palaging pagod ito galing sa trabaho pero hindi siya nakakarinig ng kahit na anong reklamo. Dad, gusto mo ba ng tubig? Tanong ni Clark. Yes, please. Sagot ni Clared. Pinagmasdan niya itong uminom ng tubig pero agad siyang napasigaw nang makarinig ng putok ng baril. Lagot na! Sigaw ni Clared at hinila silang dalawa ni Clark. Itinaob nito ang mesa sa kanilang harapan upang magsilbing panangga sa mga bala. Anong nangyayari, Clared? Bakit tayo binabaril? Natatakot niyang saad. Yakap-yakap niya si Clark na tahimik lang at parabang sanay na sa ganitong sitwasyon. Hindi niya alam ngunit nagkaroon na lang bigla ng baril si Clared sa kamay at may kinakausap sa cellphone. Kailangan ko na kayo maitakas dito bago pa dumating ang mga kalaban. Clark, alam mo nang gagawin. Sagot ni Clared. Clared, ano ba? Gusto ko malaman kung ano nangyayari. Bakit tayo binabaril? May kaaway ka ba sa negosyo? Tanong niya. Mamaya na lang tayo mag-usap, baby. Tatapusin ko lang muna ang laban na to. Masuyong sagot ni Clared at hinalikan siya sa labi. Ilang minutong nakipagbarilan si Clared at kita niya na lang na ang ibang kalalakihan na nakaitim. Tumutulong ang mga ito kay Clared. Clared! Sigaw niya nang makita itong may tama ng baril sa tiyan. Ayos lang ako, baby. Protektahan mo lang si Clark. Makakaalis tayo dito. Nanghihinang sagot ni Clared, ngunit umiling siya. Gusto niyang lapitan ng lalaki, ngunit hawak niya ang anak. Unti-unti nang naubos ang mga kalaban, kaya agad niya nang nilapitan si Clared. Clared! Huwag kang pipikit! Pakiusap! Huwag mo na akong iwan ulit! Tatanggapin na kita! Patatawarin na kita! Pakinggan mo na ako! Papakinggan ko kung anong sasabihin mo sa akin. Please! Huwag mo na kaming iwan ng anak mo, Clared! Umiiyak niyang saad habang hawak si Clared. Daddy, don't leave us, please. Bawal kang mawala. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Seryoso, ngunit ang boses ni Clark ay nababalutan ng lungkot. Please, Clared, mahal na mahal kita. Hindi ba gusto mo yung pakinggan kita? Umiiyak niyang tanong. Hindi na kasi nakamulat ang mga mata ni Clared kaya natatakot na siya na baka hindi na ito magmulat pa ng mga mata. Kung alam ko lang na magiging ganito ang mangyayari, sana pala noon palang inamin ko na sa'yo na napatawad na kita, na tinatanggap na ulit kita. Mahal kita, Clared. Huwag mo naman akong iwan ng ganito. Kapag naimulat mo na yung mga mata mo, magpapakasal tayo agad, tulad ng gusto mo. Hindi ba pangarap mo magpakasal sa akin? Tutuparin natin yan. Mahal ko. Basta imulat mo lang ang mga mata mo. Hindi ka pwedeng mawala sa akin. Kung gusto mo ay dadagdagan pa natin ang mga anak natin. Bibigyan natin ng kapatid si Clark. Gumising ka na, Clared. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Umiiyak niyang saad, ngunit walang anumang boses ang nanggaling kay Clared. Daddy, kapag hindi ka gumising dyan, hahanap ako ng bagong daddy. Hahanapan ko ng mas pogi na babagay kay Mommy. Saad ni Clark. Don't you dare! Sigaw ni Clared na ikinagulat nila. Clared? Nagtataka niyang tanong. Panira ka talaga, anak. Gusto ko pang marinig mga sinasabi ng mami mo eh. Pero bigla ka namang nagsalita ng ganun. Hindi ako makakapayag na maghanap ng bagong daddy. Ako lang ang nababagay sa mami mo. Kaya tumigil ka dyan. Saad ni Clared? Sabi na nga ba eh. Kilala kita, daddy. Parang wala lang sa'yo yung bala kaya imposibleng mamatay ka na lang bigla. Pero kung natuluyan ka, talagang gagawin ko ang sinabi ko. Maghahanap talaga ako ng bagong daddy. Nakangising wika ni Clark. Hindi niya maintindihan. Kani-kanina lang ay wala pang malay si Clared. Pero ngayon ay para bang wala itong tama ng baril sa katawan. Nakuha pa nito makipagbiruan sa kanilang anak. Buhay ka? Nagtataka niyang tanong. Bakit, baby? Gusto mo bang mawala na ako para makahanap ka ng bagong lalaki?
Don't you dare, Rhea Valera. Hindi ako makakapayag. Mumultuhin ko kayong dalawa hanggang sa ang lalaking yun na ang mag-iwan sa'yo. Hindi ako basta-basta mamamatay lang, baby. Hindi ko pa natutupad ang mga pangarap ko para sa ating dalawa. Papalitan ko pa ng Lazaro ang apelido mo. Seryosong saad ni Clared. Hindi niya magawang magalit kay Clared dahil sa ginawa nitong kalokohan. Bagkus ay niyakap niya ang lalaki. Akala niya talaga ay mawawala na si Clared sa kanya. Wala akong pakialam kung niloloko mo lang ako kanina. Kung sakaling mawala ka, hindi naman ako maghahanap pa ng iba. Ikaw lang naman ang gusto ko. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Ikaw lang ang gusto ko maging ama ng anak ko. Malambing niyang saad. Yay! Happy family na tayo! Bati na si mommy at daddy ko! Sambit ni Clark kaya napatawa na lang silang dalawa. Malambing niyang niyakap si Clark at Clared. Wala na talaga siyang mahihiling pang iba ngayon. Kailangan niya na lang napakinggan ang paliwanag ni Clared para maunawaan niya kung bakit siya iniwan ng lalaki noon. Daplis lang pala ng tama ng bala sa katawan ni Clared ang natamo nito, kaya agad din itong nagamot. Ngayon ay silang dalawa lang ni Clared ang nasa bahay. Si Clark ay kasama ang kanyang mga magulang na gumala sa katabing isla. Baby, makikinig ka na ba sa akin? Malambing na tanong ni Clared. Nakahiga sila ngayon sa sofa at nakaunan siya sa braso ni Clared. Hinihimas ng lalaki ang kanyang noo at hindi naman niya maigalaw ang sugat ni Clared kaya ayos lang. Inangat niya ang ulo at ngumiti bago hinalikan ng labi nito. Oo naman, papakinggan ko na kung anong sasabihin mo sa akin. Anya, bumuntong hininga ang lalaki at mas hinigpitan ang pagkakaakbay sa kanya. Namiss niya ang ganito. Palagi kasi nila itong ginagawa noong magkasintahan pa lang silang dalawa. Para bang wala silang problema. Hanggang sa iniwan na lang siya ni Clared nang walang paliwanag at kung bakit. Sa totoo lang, wala akong balak na iwanan ka. Alam mo kung gaano kita kamahal nung mga panahon na magkasintahan pa lang tayong dalawa. Halos ayaw ko nang humiwalay sa'yo dahil mas gusto ko na nasa tabi mo lang ako. Mahal na mahal kita, Rhea. Hindi ko na yata kayang mabuhay na wala ka sa paningin ko. Wala akong balak na pakawalan ka. At gusto ko na ngang pakasalan ka eh. Binabala ko na rin mag-propose sa'yo. Pero may nangyari. Hindi ko akalain na mangyayari yun kaya kinailangan kong iwan ka. Sagot ni Clared. Ano bang nangyaring yun? Tanong niya. Nakwento ko sa'yo na ampun lang ako ng mga Lazaro, hindi ba? Hindi nila ako totoong anak. Ang totoong mga magulang ko ay may lahing Japanese. Pagsisimula nito, tahimik lang siya habang nakikinig sa kwento ni Clared. Gusto niya munang pakinggan ito bago magtanong sa kung ano ang gusto niya pang malaman. Leader ng isang gang sa Japanese ang ama ko. Iniwan ako ng ama ko sa puder ng ina ko nang mag-4 na taon na ako. Namatay rin agad ang ina ko nung mag-7 taong gulang na ako. Hanggang sa makita ako na mag-asawang Lazaro sa kalsada. Inampun nila ako at itinuring na anak. Hindi ako naging iba sa pamilya nila. At kahit mga anak nila na si Klein ay tinanggap ako bilang nakakatandang kapatid niya. Walang naging problema. Hanggang sa nalaman ko ang tunay na trabaho ng ama ko sa tulong na rin ng pamilyang Lazaro. Nagdesisyon akong sumali sa isang organisasyon at isa ring pinuno. Pinasok ko ang organisasyon na yon dahil gusto kong protektahan ang mga taong nakapaligid sa akin upang hindi sila magalaw ng ama ko. Kilala kasi ang ama ko bilang masamang tao. Sa tulong na rin ng organisasyon na sinalihan ko, nabigyan ng proteksyon ng pamilyang kinalakihan ko. Hanggang sa nag-apply ka bilang maid sa mansyon. Unang kita ko pa lang sa'yo ay nagustuhan na kita. Kaya nga palagi ako nagpapapansin sa'yo. At mabuti na lang at napansin mo ko. Niligawan kita at hindi naman ako nabigo dahil sinagot mo na rin ako. Tumawa siya nang maalala kung paano magpapansin sa Clared noong kasambahay pa siya nito. Why are you laughing? Naiinis na tanong ni Clared. Naalala ko lang kasi kung paano ka magpapansin sa akin noon. Katatapos ko lang linisin ang kwarto mo eh. Halos ilang minuto lang ipapatawag mo na agad ako para maglinis. Makikita ko na lang na marumi na ang kwarto mo. Tapos, kapag naglilinis naman ako ng pool, naroon ka din at nakikigulo. Kahit pa sobrang dami ng pool ay maliligo ka pa rin. Wala kang pakialam kung gaano karumi ang pool. Basta ay makaligo ka lang. Kapag nagdidilig ako ay naroon ka rin sa garden. Kunwari nagbabasa ka pa ng libro.
Ngunit ang libro mo naman baliktad. Natatawa niyang saad. Hindi mo kasi ako pinapansin. Kaya ako nagagawa ang mga bagay na yun. Wala kang pakialam sa akin eh. Nakasimangot na sagot ni Clared. Sorry na po, kamahalan. Hindi ka naman kasi nagsasabi na gusto mo rin pala ako. Kung sana nagsabi ka kaagad, hindi mo na kailangan magpapansin sa akin. Nakangisi niyang sagot. Bibiruin mo na lang ba ako dito, baby? Akala ko ba makikinig ka sa kwento ko? Nakangusong tanong ni Clared, kaya napatawa na lang siya. Oo na, ituloy mo na nga yung kwento mo at baka umiyak ka pa dyan. Anya, baby naman. Pero yun na nga, hindi ako nabigo dahil sinagot mo ko. Naging tayo. Masaya ang relasyon nating dalawa. Wala na nga akong mahihiling pa na iba dahil nandyan ka sa tabi ko. Palagi akong kalmado. Ikaw kasi ang nagiging gamot ko sa lahat ng bagay. Para bang hindi ako napapagod sa tuwing kasama kita. Mahal na mahal kita, Rhea. Akala ko magiging masaya na ako dahil nasa sa akin ka na. Ngunit nagkamali ako. Muling nagparamdam ang ama ko. Gusto niya akong kunin sa pamilyang Lazaro at gusto niyang patayin ka. Akala ko, kaya kitang protektahan dahil sa organisasyon na sinalihan ko. Ngunit nagkamali ako. Natatandaan mo ba nung nag-date tayong dalawa at may naramdaman kang sumusunod sa'yo? Muntik ka nang kunin ng mga lalaking yun, baby. Mabuti na lang at napigilan ko sila sa balak nila sa'yo. Hindi pa rin nagtatapos ang lahat. Isa sa mga tauhan ng ama ko ang nakapasok sa mansyon at nagpanggap na katulong. Sinubukan ng katulong na yun na laysunin ka. Akala ko mawawala ka na sa akin. Doon ay nagdesisyon na ako na kailangan kong iwan ka. Kahit na masakit sa akin at kinaya ko. Kahit hindi ko gusto ay kailangan kong gawin dahil mas mapapahama ka lang kung nasa tabi kita. Kaya naman bago kita iniwan ay may nangyari sa ating dalawa. Siniguro kong mabubuntis ka dahil paniguradong ang anak natin na magiging daan para patawarin mo ko. Tama nga ako, nabuntis ka. At kahit nasa malayo ka ay palagi pa rin kitang binabantayan. Palagi lang ako nasa paligid mo at hindi lumalapit sa'yo dahil ayaw kong mapayhama ka. Pinalabas kong pinalayas kita at hindi minahal para hindi ka na magalaw ng ama ko. Akala ko magiging maayos na dahil nilayuan ka. Ngunit nang mga anak ka, kinidnap ng ama ko ang anak natin. Akala ko ikaw ang kumuha sa anak natin. Nagtataka niyang tanong. Kinidnap niya si Clark pero nailigtas ko siya. Gusto ko sanang ibalik si Clark sa'yo. Pero iniisip ko na baka kidnapin naman siya ng ama ko. Kinuha ko si Clark dahil gusto kong protektahan siya laban sa ama ko. Nasaan ang ama mo? Tanong niya pa. Patay na siya. Sagot niya. Ha? Anong ibig mong sabihin na patay na siya? Ikaw ba ang pumatay sa kanya? No. Galit ako sa ama ko pero hindi ko naman magagawa yun, baby. Ang iba niyang kalaban ang pumatay sa kanya. Nalaman nila na anak niya ako. Kaya ako naman ang gusto niyang patayin. Paano na ngayon? Ibig bang sabihin, palagi nang nasa peligro ang sitwasyon ni Clark? Nag-aalalang tanong ng dalaga. Baby, gagawin ko ang lahat para lang maging ligtas kayo. Kahit buhay ko pang maging kapalit. Kung noon ay natatakot ako, ngayon ay hindi na. Paglalaban ko na kayo ni Clark dahil kayo ang lakas ko. Hindi na ako makakapayag na muli tayong magkahiwalay dahil hindi ko nakakayanin pa. Sagot ni Clared. Clared, ngayon na alam mo na kung anong dahilan sa pag-iwan ko sa inyo. Sana mapatawad mo ko. Tatanggapin mo ba akong muli sa buhay mo? Masuyong tanong ni Clared. Oo naman, Clared. Matagal na kitang pinatawad pero hindi ko alam kung paano kita sasagutin. At kahit maging ano ka pa, tatanggapin pa rin kita. Ikaw pa rin ang Clared ko. Ikaw pa rin ang minahal ko mula noon hanggang ngayon. Mahal kita, Clared ko. Sagot niya. At mahal din kita, Rhea ko. Handa ka na bang pakasalan ako? Tanong ni Clared. Napatakip siya sa kanyang bibig nang biglang ilabas ni Clared mula sa bulsa ang isang gintong singsing. Hindi niya alam kung saan ito galing. Matagal ko na sanang gustong ibigay ito sa'yo. Ngunit dahil sa nangyari ay ngayon ko lang naipakita sa'yo. Dagdag ng binata. Oo naman, Clared. Magpapakasal ako sa'yo. Buong puso niyang sagot. Ngumiti ang lalaki at dahan-dahan isinuot sa kanyang singsing. Hinalikan siya ni Clared na agad din naman niyang sinagot. Wala na talaga siyang mahihiling pa dahil nagkaayos na silang dalawa. Mabilis na lumipas sa mga araw.
Halos tumagal din ng 3 buwan ang preparation nila para sa kasal. At ngayon ay 2 taon na silang kasal. Hindi mapawi ang ngiti ni Clared sa kanyang labi habang pinagmamasda ng asawang si Rhea na nakikipaglaro sa kanilang anak na si Clark. Masaya siya sa kung ano ang estado ng buhay niya ngayon. Wala na talaga siyang gugustuhin na iba kung hindi ang pamilyang meron siya ngayon. Akala niya noon ay hindi na siya mapapatawad ng dalaga dahil sa kanyang ginawa. Pero mabuti na lang at nalaman niya kung nasaan ito nakatira. Dahil na rin yun sa asawa ng kapatid niyang si Klein at asawa nito ay kapatid din ni Rhea. Hindi niya inaakala na makikita niya pa ito. Pagkatapos kasing mga anak ni Rhea ay lumipat ito ng lugar kasama ang buong pamilya. Pero ngayon ay mag-asawa na silang dalawa. Ang dating pinapangarap niyang babae ay natatawag niya na ngayong asawa. Masyado na talaga siyang baliw sa dalaga dahil binili niya ang katabing isla na pinangalanan niya sa asawa. Regalo niya ito kay Rhea noon kahit hindi pa sila nagkakaayos. Mabuti na lang at nagkapatawaran na sila. Daddy, ayaw mo bang mag-swimming? Nagtatakang tanong ng anak niyang si Clark. Napangiti siya at bahagyang ginulo ang buhok nito. Hindi may pagkakaila na anak niya ito dahil magkamukhang magkamukha silang dalawa. Pati nga ang ugali niya ay nagaya ng bata. Ayos na ako dito, Clark. Babantayan ko na lang kayo ng mami mo mula rito. Sige na, puntaan mo na ang mami mo. Malambing niyang sagot. Bahala ka dyan, Daddy. Maghahanap na lang kami ni mami ng pogi. Masungit na sagot ni Clark at mabilis na tumakbo. Napailing na lang siya dahil sa sinabi ng anak. Palaging ito ang panakot ni Clark sa kanya dahil alam ng bata na iyon ang kanyang kahinaan. Kapag hindi siya pumapayag sa mga gusto ng mag-ina, ay palaging sinasabi ng mga ito na maghahanap sila ng mas pogi kesa sa kanya. Ayaw niya naman yun na mangyari, kahit pa alam niyang hindi yun gagawin ng mag-ina. Kaya palagi na rin niyang sinusunod sa kung ano ang gusto ni Clark at Rhea. Natatalo siya pagdating sa mga ito. Masyado niya talagang mahal ang dalawa. Muli niyang pinagmasda ng mga mag-ina habang tumayo at dahan-dahang lumapit sa mga ito. Niyakap niya mula sa kanyang likuran at malambing na hinalik-halikan ang balikat ng asawa. Akala ko ba ayaw mong pumunta dito? Nagtatakang tanong ni Rhea. Tinakot ako ng anak natin. Sabi niya maghahanap daw kayo ng pogi sa akin kapag hindi ako pumunta dito. Nakanguso niyang sagot. Tumawa lang si Rhea at naramdaman niya ang paghimas nito sa kanyang buhok. At naniwala ka naman sa sinabi niya. Alam mo naman nagbibiro lang si Clark kapag sinasabi niya ang ganun sa'yo. Saad ni Rhea. Kahit na, paano kung totohanin niya? Hindi ako makakapayag na makahanap kayo ng pogi, no? Dapat ay ako lang ang pogi sa mata niyong dalawa ni Clark. Paliwanag niya. Nagsiselos na naman ang mister ko. Tumatawang saad ni Rhea. Napangiti siya nang banggitin yun ni Rhea. 2 taon na silang kasal. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na asawa niya na ang babaeng pinapangarap niya noon. Para bang nasa isang panaginip siya at ayaw niya nang magising. Sabihin mo nga ulit yun. Utos niya. Ang alin? Yun, nagsiselos ka na naman. Nagtatakang tanong ni Rhea. Hindi yun. Yung tawag mo sa akin sa huling sinabi mo. Sagot niya. Mister ko? Malambing na sagot ni Rhea. Gustong gusto ko talaga sa tuwing tinatawag mo ko na ganun. Mas lalo kong nararamdaman ang pagiging asawa mo. Saad niya? Ewan ko sa'yo, Clared. Ilang taon na tayong kasal pero hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nasanay na mag-asawa tayo. Umiiling na wika ni Rhea. Hindi naman, baby. Talagang hindi lang ako makapaniwala na nasa tabi na kita ngayon. Kung noon ay inaasam-asam lang kita, ngayon ay narito ka na sa bisig ko. At wala akong balak na pakawalan ka pa hanggang sa mamatay ako. You are Clared's property. Masungit na anito. Oo na po. Para namang may aangkin mula sa'yo. Araw-araw ko naman na pinaparamdam sa'yo na mag-asawa na tayong dalawa, hindi ba? Tanong ni Rhea. Hindi na lang siya sumagot at nanatili sa pwesto. That is PDA po! Daddy, wag mo ngang landiin si Mami kapag nandito nasa public tayo. Boses yun ni Clark na pareho nilang nilingon ni Rhea. Mas gusto ko nga yun, Clark eh. Para malaman ng lahat ng tao na naririto lang ang nag-iisang nagmamay-ari sa mami mo. Sagot nito. Kahit pa. Kahiya ka naman, Daddy. Palagi mo na lang nilalandi ang mami ko.
Ang pangit mo pa man din. Sagot ni Clark. Aba. Baka nakakalimutan mo magkamukha lang tayo, Clark. Kung anong itsura mo, itsura ko din. Kung sinasabi mong pangit ako, di pangit ka rin dahil carbon copy kita. Angal niya. Tumigil na nga kayong dalawa sa pag-aaway. Ikaw naman kasi, Clarid. Pati yung anak mo papatulan mo pa. Pagalit na saad ni Rhea, kaya napanguso na lang siya. Minsan talaga naiinis na rin siya sa anak. Madalas kasi itong kampihan ng asawa niya kaysa sa kanya. Kita niya ang pagngisi Clark na para bang nanalo sa loto dahil kinampihan nito ng ina. Ang unfair mo naman, wife. Palagi mo na lang kinakampihan si Clark. Asawa mo kaya ako? Reklamo niya. Magtigil ka na nga riyan. Nai-stress na ako sa'yo eh. Bawal sa akin ng ma-stress at baka makasama sa baby natin. Saad ni Rhea. Panandalian siyang napatigil dahil sa sinabi ng asawa. Tama ba ang pagkakarinig niya? Buntis ito? Magkakaroon ulit sila ng panibagong baby? Totoo? Mommy, buntis ka? Magkakaroon na ako ng kapatid? Magiging kuya na ako? Masayang tanong ni Clark. Opo, Clark. Kahapon ko lang nalaman. Ilang araw ko na kasing nagsusuka kaya nagpa-check up na ako sa doktor. Akala ko may sakit lang ako. Pero hindi pala. Buntis na pala ako. Sagot ni Rhea. Ang galing ko talaga. May baby na ulit tayo. Yes! Thank you, God. Sigaw niya. Mabilis ang niyakap ang mag-ina niya dahil sa balitang nagkakaroon sila ng panibagong baby. Matagal na rin niyang binabalak na sundan si Clark pero nagkaroon ng problema sa organisasyon kaya hindi niya muna binuntis ang asawa. Pero ngayon ay natupad na ang kanyang hiling. Buntis na ulit ito. Hindi ako naniniwala sa mga promise. Pero ito lang ang masasabi ko sa inyong dalawa. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para protektahan at labanan ng masasama laban sa inyo. Anito, muli niyang niyakap ang mag-ina at hindi niya namalaya na tumutulo na pala ang kanyang luha dahil sa labis na saya. Kumpleto na ang buong pagkatao niya. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia Boss First Love. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!